Di ba Diyos sa inyo si Kristo? Oo. Bakit siya namatay? Okay, so ngayon, sasagutin ho natin yan kasama si Brother Gomer at dito tayo sa Diyos si Kristo at ang Diyos ay hindi namamatay. Sa unang Timoteo 1:17. Bakit namatay si Kristo? May konklusyon siya sa makatuwid, hindi siya Diyos. Mali. Yun ho ay konklusyon nyo. Una po mga kapatid at mga kaibigan, nagamit nga po natin laging halimbawa. Para sukatin mo ang dollar kung fake o hindi, saan mo siya sukat? Anong panukat? Siyempre yung sukatan tungkol sa dollar. Ang piso bill, para malaman mo kung fake yan o hindi, susukatin mo siya, hindi yung sa panukat ng dollar, kundi sa panukat ng Philippine money. Ba't ko ginamit na halimbawa yan? Si Kristo, Diyos. Ang Diyos din namamatay. Ba't siya namatay? Sinusukat mo ang kanyang pagka-Diyos sa sukatan ng pagiging tao. Mali ho nyo. Kaya ang ginamit kong illustration nyo, paano mong susukatin ang Diyos doon sa panukat ng tao? Ang kamatayan, panukat ng tao yan. So hindi mo siya pwedeng sukatin kung mo't namatay hindi sa Diyos. Meron hong mga talata sa Biblia na sasagot tungkol dyan. Kasi malinaw na mababasa po natin sa Biblia, si Kristo ay Diyos. Katulad ng mababasa natin sa Roma 9:5. Mamaya ititira ko yung mas lawak na sagot kay Brother Gomer. Ano lang ito sa akin? Pahapyaw lang. Roma 9:5. Ang sabi po dyan, sa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo, ayon sa laman, na siyang lalo sa lahat, Diyos na maluwalhati magpakailanman. Meron bang malabo ho rito? Si Kristo, ayon sa laman, ang lalo sa lahat, Diyos na maluwalhati magpakailanman. So malinaw po, si Kristo ay Diyos na maluwalhati magpakailanman. Kaya nga lang dito sa talatang ito, mga kapatid, ay meron pong dalawang pinanggalingan ang ating Panginoon. Una, binanggit ho dyan, kanila mula ang Kristo ayon sa laman. Pinag-uusapan ho rito yung pinanggalingan o pasimula ng ating Panginoon sa kanyang pagiging laman. Ang tinutukoy ho dyan sa talatang 4, kung itataas natin, ay tungkol galing yan sa Israel, na pawang mga Israelita na sa kanila ang pagkukupkup at ang kaluwalhatian at ang mga tipan at ang pagbibigay ng kautusan at ang paglilingkod sa Diyos at ang mga kapangakuan. So mga sa Israel galing ang lahi ni Kristo sapagkat bilang Hudyo, isa siya sa anak ni Israel. Pagibalik nga sa talatang 5. So ang pagkatao, ang pagkiging laman ni Kristo ay mula sa kanila. Sino yun? Israel. Subalit sabi dyan, na siyang lalo sa lahat, Diyos na maluwalhati magpakailanman. Yung kanyang pagka-Diyos ay magpakailanman. Ang pagkakasalin dyan sa English, tingnan nga natin, dyan sa 9, whose are the fathers and of whom, as concerning the flesh, Christ came, who is over all, God blessed forever. So forever ang kanyang pagiging Diyos. Pero may pinagmulan ang kanyang pagiging tao. Kaya doon pa lang mga kapatid, pag hindi mo ito maaral ng tama at doon ka lang dadalhin sa nabasa, ang Diyos walang kamatayan, si Kristo namatay, hindi na si Diyos. Ay hindi uubra yan mga kapatid. Pagdating sa Biblia, ay yan ay napakababaw lamang na pag-aaral tungkol sa sinasabi niyong Christology ka mo. Hindi ho yan, pag mag-aral po kayo ng Christology, hindi po pwede po yung ganyang reasoning. So, yan lang po muna at bibigay ko kay Brother Gomer. Maraming salamat, Brother Johnson. Salamat din sa ating kapatid na ngayon, kung magiging ganyan yung ating logic, ang Diyos hindi namatay, sabing gano'n. Dahil si Kristo ay namatay, ganun lang ba yun ganun lang ba yun? Kasimple talaga. Sa kanila. Na dahil namatay ang ating Panginoon, hindi na sa Diyos. Kung babasahin naman natin ang Biblia, magbabasa tayo ng Bible para at least mas maganda yung ating magiging pag-aaral. Okay? So, dito muna, Brother Johnson, babasahin ko muna itong Apocalypse. Ang talata muna nito ay siguro yung talatang 8. Yan. Ang sabi niya sa talata na yan ng Apocalypse, ako ang Alpha, ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating ang makapangyarihan sa lahat. Kapag tinanong natin, Brother Johnson, kung sino ito, dahil nga hindi ka naniniwala na si Kristo ay Diyos, siyempre ang sasabihin mo ay ang Ama ito. Hindi ba, Brother Johnson? Pero kung itutuloy natin yung pagbabasa, tingnan mo rito sa 9. Basahin natin yung 9. Akong si Juan na inyong kapatid at inyong karamay sa kapigatian, sa kaharian at sa pagtitiis na kais ay nasa sapulo at tinatawag na Patmos dahil sa salita ng Diyos at sa patutuo ni Jesus. Talatang 10, ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon at narinig ko sa aking likuran ang dakilang tinig na tulad sa isang pakaka. So, kung pag-aaralan nyo po yung word na Panginoon po, your Kurios or Lord, yan po ay sabi sa talatang 11 na nagsasabi ang iyong nakikita ay isulat mo sa isang aklat at iyong ipadala sa 7
iglesia, sa Efeso, sa Esmirna, sa Pigarmo, sa Tiatira, at sa Sardis, at sa Philadelphia, at sa Laodicea. Pagdating sa talatang 12, anong sabi dito ni Juan? Ang sabi niya, ako'y lumingon upang makita kung kanino, sabi niya, makita ang tinig na nagsasalita sa akin. At nang ako'y lumingon, ay nakita ko ang 7 kandilirong ginto. Tuloy, 13. At sa gitna ng mga kandilero ay may isang katulad na isang anak ng tao na may suot, damit na hanggang sa paa, may bigkis ang dibdib na isang pamigkis na ginto. 14. Ang kanyang ulo, ang kanyang buhok ay mapuputing gaya ng balahibong maputi ng tupa. May tao bang ganitong itsura, Brother Johnson? Aywan ko lang, ano? Kung makakakita ka ng ganitong itsura, ay tao. Yung description na binabanggit dito ni Apostol Juan, ay description po ito ng pagiging Diyos. Ang sabi diyan, gaya ng nyebet ang kanyang mga mata ay gaya ng ningas ng apoy. May tao bang ganyan? Ay, nako, pagkayang ganyan na description ni Juan na nakita niya, sasabihin mong tao yan, ay aywan ko na lang. Tapos ito sa 15, sabi niya, ang kanyang mga paa ay katulad ng tansong pinakintab na gaya ng dinalisay sa isang lutoang bakal. Ang kanyang tinig ay gaya ng lagaslas ng maraming tubig. Kita niyo po yung description dito ni San Juan, dito sa kanyang nakita. Ito yung ating Panginoong Jesucristo eh. At hindi mo po pwedeng sabihin na sa description na ito ay tao ito. Sa 16, sabi niya, sa kanyang kanang kamay ay may 7 bituin at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang isang matalas na tabak na may 2 talim at ang kanyang mukha ay gaya ng araw na sumisikat ng matindi. Abay naman. Ay sabi ko nga, pagka ito'y naging tao, aywan na lang. No, kung ikaw ay maniniwala na itong dinidescribe na Apostol Juan dito ay isang ordinaryong tao, tabong mangyari. Ngayon, ang sabi niya sa 17, nang siya'y aking makita, ako'y parang patay na bumagsak sa kanyang paanan, ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kamay at sinasabi, huwag kang matakot. Ang pakilala nitong nakita ni San Juan, ako ang una at ang huli. O hindi ba ganyan yung Alpha at Omega na binabanggit doon sa 8 na Diyos na makapangyarihan sa lahat? Sabi niya, ako ang una, ang huli. Mamaya babasahin natin, Brother Johnson, sino ba yung ako, uyang una at huli na yan? At ang sabi rito, sa talatang 18, ang nabubuhay, ako'y namatay. O hindi namatay ito? Sasabihin mo, diba ang Diyos hindi namamatay? Ay paano ngayon ito? Namatay. Kaya nga, dito po yung aalamin natin, paano namatay? Hindi yung magkukonclude tayo na dahil namatay, hindi yan Diyos. Yun po yung medyo automatic na mali eh. Tapos sabi niya, ako'y nabubuhay mapakailanman, nasa akin ang susi ng kamatayan ng Hades. Ito po ay isang katangian ng tunay na Diyos, Brother Johnson. Pero, ang sabi niya, ako'y namatay. Ngayon, ang problema nga nung kapatid, paano nga naging Diyos kung namatay? May sagot po ang Biblia. Yun po yung dapat nating tingnan. Bakit itong Diyos na ay namatay kung ang Diyos ay hindi namamatay? Ano sagot ng Biblia? O tingnan po ninyo sa Filipos 2. Sa Filipos 2, umpisahan po natin sa talata 5. Sabi rito, 2:5, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Ano yun? Sabi niya, sa na siya. Sino yan? Panginoon. Bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapanangnan ang kapantay niya sa Diyos. Ang tanong diyan mga kapatid, meron po bang tao na pwedeng makapantay ng Diyos? Ay malabo na ang isang tao ay maging kapantay ng Diyos. Pero dito sa talatang ito, ang sabi na Pablo, ang kanyang patotoo, ang ating Panginoon, sabi niya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan. Pansinin niyo po yung salita, ang kapantay niya. Kaya nga, ang challenge dyan meron bang tao na magiging kapantay ng Diyos? Ay talagang malabo po yan na mangyari. Ngayon, anong nangyari sa 7? Kundi, bagkus, sinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Ito na po yung sagot, kapatid. Doon sa problema mo, kung ang ating Panginoon ay Diyos, ay basa namatay. Ay kasi nga po, yung kanyang pagiging anyong Diyos, hinubad niya. Tapos nag-anyo siyang alipin. Nakitulad siya sa mga tao. Yan po yung sagot. At sabi doon sa 8, at palibasay nasumpungan sa anyong tao. Tingnan po ninyo yung termino na naman na ginamit dito ni Apostol Pablo, Brother John. Palibasay nasumpungan sa anyong tao. Hindi naman sinabi ni Apostol Pablo, palibasa siya ay tao. Hindi. Nung masumpungan siya, nasaan yung tao na? Nagtawang tao nga. Tapos sabi niya, siya ay nakababa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan. Ito yung dahilan, kapatid, kung bakit ang Panginoon ay namatay. At huwag mong mamamali, huwag kang mamamali na dahil sa kamatayan na
na ibinigay ng ating Panginoon, kumbaga, ang magiging pagkakilala mo sa Kanya ay tao lang talaga. Hindi talaga Diyos kasi naman, abay, medyo ano po yan, medyo delikado yan. Bakit? Kasi ang ginawa ng ating Panginoon na paghahandog ng Kanyang buhay ay upang tubusin tayo. Nagkatawang tao siya para matubos ang kasalanan. Tapos sasabihin mo dahil namatay siya, hindi siya Diyos. Kaya nga siya namatay, kaya nga siya nagkatawang tao para matubos. Tapos sasabihin mo, hindi siya Diyos kasi namatay. Hindi ba parang ano bang tawag dyan, Brother Johnson? Ibig sabihin, nagsakripisyo siya, ang sabi sa Biblia, para matubos tayo. Tapos, nung ginawa niya yung kanyang sakrisyo, yun ang magiging dahilan para hindi mo siya kilalanin na Diyos. Ay, anong klase yun? Hindi ho ba? Parang minamaliit mo naman yung ginawa ng ating Panginoon. Ano ngayon ang kaibahan ng kamatayan ng Panginoon sa kamatayan ni Jose Rizal? Halimbawa, sila'y parehas lang din naman na tao. Wala, kasi parehas lang din naman silang tao. Pero, ano ang maging kaibahan nito? Ang kaibahan nito, ang ating Panginoon ay nakatawang tao. Ang ibig sabihin, kinuha niya yung pagiging tao para matubos niya ang tao sa kanilang kalagayan. At hindi dapat na maliin na dahil siya namatay kaya sa tao at hindi Diyos. Mali po yung ganong pakahulugan. Kaya po siya namatay kahit siya ay Diyos. Kasi nga, kinuha niya ang katawang tao at yun lamang ang tanging paraan para tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. Dahil kung hindi siya magkakatawang tao, paano siyang mamamatay? Ay ikaw na ngang nagsabi, ang Diyos ay hindi pwedeng mamatay. At ba kailangan siyang mamatay? O tingnan po ninyo dito sa Hebreo. Sa Hebreo 9, ang talata ay 16, kung saan mayroong tipan, oy kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon. Kapag daw mayroong gumawa na, abay kailangan palang mamatay yung gumawa na, hindi ba ang Diyos? Ay sino ba ang gumawa na? Kapatid, kapag ganyan ang magiging kaisipan po natin, ay parang ginagawa nating maliit yung ginawang pagtubos ng ating Panginoon. Hindi ko naman sinasabi na ganun ang iniisip po ninyo, pero kung sasabihin natin na dahil siya'y namatay, hindi siya Diyos, ay medyo mababaw po yun. Dahil nga yung kamatayan ng Panginoon ay hindi ho pagpapakita yun na hindi siya Diyos. Tandaan po niyo yan. Ang sabi niya sa huling talata na lang, Hebreo 10, ang talata ay 5 or 4 muna. Tingnan po ninyo, sapagkat hindi maaari na ang dugo ng mga baka at ng mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Tandaan po natin, bakit kailangan na ang ating Panginoon ang mamatay? Ang sagot ng Biblia, sapagkat yung dugo ng kambing, dugo ng baka na inihahando, ang sabi ni Apostol Pablo, hindi makapag-alis. Kaya't ang sabi sa verse po ninyo sa verse 5, kaya pagpasok ni sa sanglibutan. Alam niyo yung termino na pagpasok? Meron ho siyang pinanggalingang iba. Pagpasok niya sa sanlibutan, actually galing nga sa langit pumasok sa sanglibutan ay sinabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Ito yung paraan ng Diyos. Naglagay siya, inaghanda siya ng isang katawan para sa Panginoon. At ito yung magiging handog na pangtubos sa mga kasalanan. Dahil nga, yung dugo ng kambing, yung dugo ng baka, kung ano-ano pang mga inihahandog, ay hindi makapag-aalis ng kasalanan. Tanging ang dugo ng ating Panginoon lamang maaaring makapag-alis ng mga kasalanan. Yan po ang dahilan kung ba't ang ating Panginoon ay namatay. At hindi po conclusion na dahil siya ay namatay, ay hindi siya Diyos. Napakadelikado pong conclusion niya. Balik ko muna sa iyo, Brother Johnson. Okay, so ayan, maraming salamat, Brother Gomer. Kung may kamatayan ang Diyos, sana hindi na siya nagkatawang tao. Ang gaganda po ng mga talatang inilatag ni Brother Gomer. Kaso lang itong si Brother Gerald, ngayon ito ho ang kanyang comment na may halong parang sabi niya, ang Diyos ng SDA naging alipin. Brother Gerald, imposible ba yan sa Diyos? Kaya nga siya, binasa naman natin yung talata, si Kristo Diyos, tapos naging alipin. Ba't hindi mo matanggap? Ikaw pa ba ay nagbabase sa Biblia? Bakit kung ano yung pinaniwalaan mo ay yun ka pa rin kahit kontra sa Biblia? Mali ba yung binasa? Balikan nga natin yung Filipos 2:5. Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. So pinapagaya tayo sa isipan ni Kristo. Ano yung ginawa ni Kristo na dapat maging kaisipan ng mga mananampalataya? Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Talatang 7, hindi bagkos hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa tao. Sukat mo namang ang Diyos ng isdiin naging alipin. Ano ba naman yan, Brother Gerald, kugnahan? Itumigil ka na dyan sa pagtatanggol mo sa INC. Total, hindi ka pa naman kaanib. Dahil mali, kontra mo yung Biblia Hindi kami nagagalita. Pinapakita lang namin na nasa maling patutunguhan ikaw. Ano bang gagawin mo dito sa talata? Pilipitin natin niya. Kaya nga na pinagagaya tayo sa Panginoon na
na si Kristo, Diyos, nagkatawang tao, naging alipin, ibig sabihin, pagiging mapagpakumbaba. At ang ginamit na halimbawa sa pagiging mapagpakumbaba ay si Kristo na nasa kalagayang Diyos, hinubad niya nag-anyong alipin. Kantsawan mo naman, ang Diyos ng isda ay alipin. Naging alipin, Diyos ng tunay na Kristiyano. At yan ay hindi nakakahiya. At yan ho talaga ang isang kahangahangang ginawa ng Panginoon. Iniwanan niya yung kanyang kalagayan doon sa langit para kaligtasan ng lahat. Napakaganda ng inilatag ni Brother Gomer. Bakit kaya hindi mo yun tutulan? Siya, ang Diyos gumawa ng tipan. Kailangan mamatay ang gumawa nun. Kaya anong ginawa niya? Ay meron siyang ginamit na katawan. Binasa na po yun ni Brother Gomer doon sa Hebreo. Ngunit pagpasok niya sa sanglibutan, isang katawan ang saaki inihanda mo. Diba? G5 yun ng Hebreo. Kaya pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin inihanda mo. O, di ba napakalinaw niya? Kaya pagpasok niya sa sanglibutan, gumamit siya ng katawang namamatay. Para matupad yung sinasabi ng kasulatan na kailangan mamatay ang gumawa ng tipan kasi walang kwentang tipan kung hindi mamamatay. Iba paano mapapatayin ang Diyos? Walang ang kamatayan, sabi doon sa binasa mong talata. So, inexplain ba ho yan sa inyo? Ngayon, pagtatawanan mo ba yan? Dahil yan ang nakasulat. Ang pawin mo dyan, paniwalaan mo, pag-aralan mong mabuti. Tapos ito pa yung kanyang sinabi, haha, bro, di kami tutol na si Kristo ay hindi pangkaraniwang tao lang kasi may nakaatang sa kanya, nakatangian, na ang Diyos ang naglagay sa kanya. Tanong dyan, pinagkaiba ni Kristo sa Diyos. Hindi nagsingit ka na ngayon ng tanong. At ang tanong mo, hindi na kung Diyos si Kristo, hindi kung ano nang pinagkaiba niya sa Diyos. Ay marami silang pagkakaiba. Una, ang Ama, hindi naman yun ang nagkatawang tao, kundi yung anak. Pangalawang pagkakaiba, si Kristo siya yung anak, ang Diyos. Pero hindi nangangahulugan, hindi sa Diyos. Dahil wala naman sa Biblia, hindi sa Diyos. Ang nabasa natin, si Kristo Diyos, nagkatawang tao. Isa doon sa tututulan mo yun. Hindi ka mo naniniwala na pangkaraniwang tao. Unawain nyo ang Biblia, aralin nyo mabuti, hinig ka na lang sa amin. Salip nakipagdebate ka, kailangan mo pang mag-aral. Kasi ang problema niya na lang ngayon. Pagkakaiba. Yung katangian daw, kaiba ang katangian. Pero, tingnan natin ito, basahin natin. Tingnan mo ha. Una, binasa na natin kanina, yung Filipos 2. Ang sabi po doon, pagkapantay niya sa Diyos. Mayroon bang espesyal na tao na mas mataas sa anghel? Kung mas mataas naman sa anghel, ay mali din naman kasi nga, ang sabi sa Biblia, nilalang siyang mas mababa sa anghel. Pero, ang sabi sa Filipos, kung itutuloy natin, ang sabi niya sa 6, bagamat siya ay nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan, ang pagkapantay. Ilagay mo nga sa screen, sa English yan, Brother Ervin. Baka sakaling sa English maintindihan. Sabi niya, who being in the form of God. Alam mo ba yung Greek word ng form na yan? Pag tiningnan niyo po yung Greek word yan ng form, yan po ay morphe. Pinag-aralan niyo yan po ay equal, kapareho ng Diyos. Sabi niya, to it not robbery, to be equal ka. Meron bang tao, gaano ka mang ka-espesyal na tao na magiging equal ka sa Diyos? Kahit na anong isip ang gawin natin, kapatid, hindi uubra, mayroong tao, gaano man sa ka-espesyal na tao, ay maging equal sa Diyos, maliban na siya ay Diyos din. Yan pong ibig sabihin niya, ang barangay tanod, kailanman hindi magiging kapantay ng mayor. Tandaan mo yan. Yun pong ibig sabihin niyan ngayon, tingnan natin ang Juan Gis. Ano ang sabi ng ating Panginoon sa Juan Gis 30? Sa English mo na ilagay, Brother Ervin. Sabi ng Panginoon I and my Father are one. O, kita mo. Sabi nyo, ay iisa yan sa tagapag-alaga ng tupa. Sige, itaas natin sa 29. Tama? My Father, which gave them me, is greater than all. And no man is able to pluck them out my Father's hand. Okay? Ngayon, ang sabi niya na Brother Johnson, iisa daw sa pag-aalaga ng tupa. Tingnan po ninyo. Pero, pansinin ninyo, ang sabi ng Panginoon, no man is able to pluck them out my Father's hand. Pareho sila ng kapangyarihan, Brother Johnson Kaya mo bang i-pluck out in Jesus' hand yung mga tupa? Hindi rin itaas mo sa 28. Tingnan mo. And I give unto them eternal life. Tingnan mo and they shall never, si Kristo na neither shall any man pluck them out of my hand. Ano ang gusto kong ipunto dito, mga kapatid? Kung papaano doon sa Ama walang makakapaghiwalay sa mga tupa, ganun din sa anak. Ibig sabihin talagang pantay sila. Pareho talaga sila ng kakayahan. Kasi kung ordinaryong tao lang, or sabihin espesyal na tao lang ang ating Panginoon, Brother Johnson, papaanong mangyayari na pareho ang kapangyarihan nila ng Ama? Yung mga tupa ay hindi makukuha sa kanilang mga kamay. Kaya ang sabi ng Panginoon sa 30, ito
Ito yung conclusion eh. Kung ano yung kapangyarihan meron yung anak, ganun din ang kapangyarihan ng ama. Ang sabi niya sa verse 30, balikan natin, I and my Father are one. Ngayon, nung sabihin ito ng ating Panginoon, anong ginawa ng mga Hudyo? Sabi niya, 31, then the Jew stones again to stone him. Si babatuhin siya ngayon. Ang sabihin ng ating Panginoon, walang makakaagaw sa aking kamay sa mga tupa. Yung ama, wala rin makakaagaw sa kanila. Ako at ang ama ay iisa. Kita mo, kung ano yung kapangyarihan ng anak, yun din ang kapangyarihan ng ama. Kaya sabi niya, I and my Father are one. Babatuhin siya ng mga Hudyo. Bakit? Anong dahilan? 32. Jesus answered them, many good works have I showed you from my Father. For which of those works do you stone me? Sabi ng Panginoon, ang dami kong mabubuting bagay, mabubuting gawa na aking pinakita. Alin sa mga yan ang ibinabato nyo sa akin? Ano sabi ng mga Hudyo? Then Jews answered him, saying, for a good work we stone thee not. Hindi ka namin binabato dahil sa iyong mabubuting gawa, but for blasphemy. Yun pala. Kaya pala sa binabato ng mga Hudyo ay dahil daw sa pamumusong. Ano yung pamumusong? Sabi niya, and because that thou being ama, tamo ha? Si Kristo, kapareho din nila, abay, tao lang din ang tingin eh. Kaya pala sila nagagalit eh. Dahil tao lang ito, abay, ano sabi nila? Makest thyself God. Sabihin ni Kristo na walang makakaagaw sa aking kamay sa mga tupa. Ganon din ang ama, walang makakaagaw sa kanyang kamay. Ako at ang ama iisa. Ay di Diyos din nga siya. Ay tapos sa ama wala ring makakaagaw. Ay di pantay nga sila. Bakit siya pumapantay sa ama? Di sana ang sinabi niya na lang ay sa akin maaagaw sila kasi tao lang ako. Yung ama walang makakaagaw pero sa akin may makakaagaw kasi hindi ako Diyos. Dapat ganon. Pero nung sabihin ng ating Panginoon, walang makakaagaw sa akin. Kaya tama yung conclusion ng mga Hudyo eh. Sabi niya eh, tao ka lang eh. Papakunwari kang Diyos, nagpapakilala kang. Yan po yung maliwanag dyan kapatid. Kaya yung tanong mo, anong katangian? Ay parehas po sila ng katangian ng Ama. Kung sinasabi ninyo na yung katangian ng pagiging Diyos, ang Diyos ay manlalala. Ay si Kristo ba manlalalang din? O basahin natin. Colossus 1. Ilagay mo sa English, Brother Ervin. Manlalalang ba ang ating Panginoong Jesucristo? Katulad ng Ama na manlalalang din? Colossus 1. Anong talata? Verse 15. Sabi niya sa verse 15, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. Si Jesus Christ yan. Sa verse 16, for by Him, by Jesus Christ, we were all things created. By Him were all things created, are in heaven, and that visible and invisible, whether they be throne or dominion or principalities or powers, all things were created by Him. Malabo ba yan? Creator ang ating Panginoon eh. At yan ang isang katangian ng tunay na Diyos na nasa ating Panginoon. All things were created by Him and for Him. Napakaliwanag. Kaya nga, ano sabi pa? Juan 1. Tingnan po ninyo sa Juan 1. In the beginning was the Word. Ano sabi doon sa Genesis 1:1? In the beginning, God. Doon pa lang pala sa paglalang nandun na yung Word eh. Ay, sino yung Word na yan? In the Word was with God. In the Word was God. Verse 2. The same was in the beginning with God. Verse 3. All things were made by Him. And without Him was not anything made that was made. Malabo ba yan? Kung wala siya, sabi niya, kung wala ang ating Panginoon, walang malalala. Verse 4, in Him was life. Liwanag eh. Nasa Kanya ang buhay. Ay papaano kang magkakaroon ng buhay kung ang ating Panginoon ay wala? Ang ating Panginoon ay umiral lang nung ipanganak ni Maria. Ay sabi ni Juan, in Him was life, and the life was the light. Tingnan natin sa verse 10. Tuloy, sa verse 10. He was in the world. Kita mo na, siya'y nasa sanglibutan. And the world was made by Him. Malabo ba yung salita niyan ni Apostol Juan? The world was made by Him. By who? Yan po yun. And the world knew Him not. Hindi nga siya kilala. Kaya nga nung sabihin niya, ako at ang Ama ay isa, ay babatuhin. Akala kasi nagbablaspheme, namumusong. Tao lang nagpapakilalang Diyos. Yan po ang dapat ninyong maintindihan. Ano? At sa talatang 14, ito nga po yung conclusion. Ano sabi ni San Juan? Verse 14. And the Word was made flesh among us. We beheld His glory. Sabi ni San Juan, the glory
of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Yan po yung katangian ng ating Panginoon. Kaya sabihin mo, iba ang katangian, no? Yung pagiging Diyos ng ating Panginoon ay pariha lang po ang katangian niya sa Ama. Kaya nga sabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Oh, ito pa, huling talata, 14:7 ng Juan. Sabi ng Panginoon, if ye had known me, kita ma, kung ako'y inyong nakikilala, you should have known my Father also. Kita mo, and from henceforth ye know him and have seen him. Nakita nyo na. Sabi niya, sa verse 8, sabi ni Felipe, Philip said unto him, Lord, show us the Father, and it's sufficient for us. Ipakita mo ang Ama, Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? 9. Sinabi sa kanya, 9. Jesus said unto him, have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? Ito yung problema, Brother Johnson. Tagal mo na akong kasama, Felipe, hindi mo pa ako kilala. He that seen me, seen the Father. And how sayest thou then, show us the Father? Yung nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Tapos sabi mo, tao lang, malabo pong mangyari yun, mga kapatid. Kaya nga, hindi natin pwedeng maniwala na ang ating Panginoong Iso ay hindi Diyos. Wala pong mababasa sa kahit anong talata ng Biblia na ang ating Panginoong Iso ay hindi Diyos, Brother Johnson. Okay, meron siyang comment na ganito. Salamat Brother Gerald na pinapaganda mo lalo yung ating program. Ito nga sabi niya, bro, nyo ba alam, sinasabi nyo sa 2 Korinto 11:3, sabi ni Apostol Pablo, iba ang Kristo ang itinuturo nyo sa Kristo na itinuturo namin. Aba, iba talaga. Papakita ko sa inyo, piki yung Kristong tinuturo nyo. Babala ng isdi yan sa Kobro. Ano paliwanag nyo sa Juan 20:17? Pakisagot, kaibigan nyo. Okay. I agree na iba ang Kristo na pinapaliwanag nyo sa Kristo na pinapaliwanag namin. Ipapakilala ko po, ipaturo ko po sa inyo ang ng Biblia na yun ang aming paliwanag. Ano? Ginamit nyo yung 2 Korinto 11:3. Pero, sige, basahin ko muna yun na ang talata na binigay mo. Ngunit ko'y natarasan ng paraan kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan. Ang inyong walang malay, malinis na mga pag-iisip. Kristo ay pasamain. Pero, sapagkat kung yaong paririto ay mag-aral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral, o kung kayo'y nagsitanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap, o ibang ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap, ay mabuting pag-iisan ninyo. Iba ho ang ipinapangaral ninyong Jesus. Hindi ho yan ang sa Biblia. Bakit kanyo? Ito po yung binigay na challenge sa debate. Ang number 4, walang Kristong umiral sa pasimula. Ay iba ho talaga yan. Kasi ang Kristo ng Biblia, pakinggan mo ha, 1:17, true muna. Ito ang ating mababasa. Hati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na pinagawa mo sa akin. Ito ay panalangin ito ng Panginoon, in-address sa Ama. Nung nandito siya sa lupa, sabi niya, niluluwalhati kita. Pagkaganap ko ng gawa na pinagawa mo sa akin. Ibig sabihin, merong gagampanan, may misyon ang Panginoon dito sa lupa. Sa talatang 5, at ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako, sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamo, sa iyo, bago ang sanglibutan ay naging gayo. O paano ngayon yan? Ang Kristo ng Biblia, na Kristo namin, ay umira. Ano mo ngayon yan na sasabihing iba ang Kristo namin, yung Kristo mo yung iba. Tingnan mo ha, bakit ba naparito ang ating Panginoon tapos, meron kang binigay na ano yung sagot mo doon sa Juan 20:17, basahin muna natin ito. Po ng talata, sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong hipuin, sapagkat hindi pa ako nakaakyat sa Ama. Ngunit pumaroon ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama at aking Diyos at inyong Diyos. Maganda yung tanong nyo. Anong paliwanag namin yan? Paliwanag ko namin yan. Si Kristo galing sa langit, pumunta rito sa lupa dahil may mission siya. Umiral na siya sa pasimula bago ang sanglibutan. Niluluwalhati na siya ng Ama bago pa yun. Ano nga namang maliin po natin. So ito ngayon yan, kapatid. Ang sabi dyan din, si Juan din ang sumulat. Kapitulo 6, talatang 62. Huwag ninyo akong, pakibalik mo na, hipuin sapagkat hindi pa ako nakaakyat sa Ama. Ngunit pumaroon ka sa aking mga kapatid at sabi mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama. Yung bang pag-akyat niya sa Ama, first time, punta natin yung 62 ng Juan. Ano nga kang makita ninyo ang umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una. Ano ka mapaliwanag doon sa Juan 20:17? Aakyat siya sa Ama. Ang sabi diyan, aakyat siya doon sa pinanggalingan niya ng una, di may umiral na bago ang... So, ang linaw-linaw niyan. Si Kristo aakyat doon sa kinalalagyan
niya. Nung una, 16:28, nagbuhat ako sa Ama at naparito ako sa sanglibutan. O kita mo na, muling iniiwan ko ang sanglibutan at ako'y paroroon sa Ama. Itong pagsabi niya paroroon sa Ama, naroon siya dati. Doon sa binasa po natin sa 6:62, babalik siya doon sa kanyang pinanggalingan niya. At doon sa Juan 3:13, lalong naging maliwanag. O ano ang mababasa natin dyan? At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, sa makatuwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. Ang pinag-uusapan ho rito, yung umakyat sa langit na dating galing doon. Kasi may mga tao namang umakyat sa langit, si Enoch, si Elias, si Moises. Pero hindi sila galing doon. Pero yung umakyat sa langit, si Kristo lang, nagaling siya doon. Bumalik lang siya sa dati niyang kalagayan. Brother Gerald. Okay, yung tanong, lalo ho naging maliwanag na ang inyong tinataglay na aral ay mali. Kung ikaw ay hindi pala talagang lehitimong miyembro dyan, abay, mag-isip-isip ka na at mali yung iyong mapupuntahan. Ito pa, kasi pinapaliwanag ka mo yung 20:17 ng Juan Episo 4:8 hanggang 10. Kaya sinabi niya, nang umakyat siya sa itaas, ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. 9. Ngayon, ito, umakyat siya. Ano ito? Kundi siya'y bumaba rin naman sa mga dakong kailaliman ng lupa, yung kanyang kamatayan. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat, ay taasan ng buong kasangkalagitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga. So si Kristo, sa langit doon sa Pilipos, nagpakababa, iniwan niya ang kanyang kalagayan bilang Diyos. Yung Jesus ninyo, hindi galing sa langit. Naku, maling Jesus. Ang Jesus ng Biblia, galing doon sa Ama. Niluluwalhatin na siya ng Ama. Kayo hindi, o iba yung Jesus ninyo, hindi ka talaga kan papayag na pareho tayo ng Jesus. Kasi yung Jesus nyo mali. Hindi ho yan makakapagligtas yung Jesus nyo. Kasi ang tao, hindi makakapagligtas sa kapwa-tao. Ang may makapagliligtas lang, Diyos. Oh, ayan. Biro mo, hinamon-hamon pa yan. Walang Kristong umiral sa pasimula. Bay, bago ka maghamon ng debate, lalo na pagka tagapag-aralan natin ang hahamunin, medyo, muna, mag-aral munang mabuti, ha? Para maging maganda. Kasi kung ganyan lang po yung inyong argument, mapapagalitan ka lang doon sa inyo. Sige, mamaya hindi ka pa nagsisimula, tiwalag ka na agad. Hayaan mo na lang yung mga ministro mo, yung makipagdebate, wag na ikaw. Papahamak mo lang yung inyong kinaaaniba. Di ba, Brother Gomer? Tama, Brother Johnson. At saka dyan sa talata na kanyang ginamit, ano ba ang significant nito? Kasi kung ang gusto mong mangyari dyan, hindi Diyos si Kristo. Unang-una, wala po dyan sa 20:17 na magpapatunay ng ating Panginoong Kristo hindi Diyos. Bakit? Ilagay mo nga dyan, sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong hipuin, sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Ngunit pumaroon ka sa aking mga kapatid, sabihin mo sa kanila, Ama at inyong Ama, at aking Diyos, inyong Diyos. Ay bakit hindi na lang diniretso ng Panginoon dyan na ating Ama at ating Diyos? Pansin nyo yan, ano? Ngayon, ang conclusion nila dyan, ay sino daw ba ang Diyos ng mga alagad? Eh di ba yung Ama daw? Ay sinabi ba dyan ni Kristo na hindi nyo ako Diyos? Wala rin naman. Dahil, kung babasahin natin, wala pong sinabi dyan si Kristo na hindi nyo ako Diyos. Ang Ama lang ang Diyos nyo. Yan kasi yung gusto nyong ipunto dyan sa talata na yan. Nawala sa talata. Ang maliwanag sa talata, ang sabi niya, aking Ama, aking Diyos. Eh wala naman nung problema dyan termino na aking Diyos. Kasi nga, ang ating Panginoon ay tumatawag talaga. Ama, nung mamamatay na nga siya, Diyos ko, Diyos ko. Eh, ang problema nyo, dahil tumawag ang ating Panginoon ng Diyos ko, hindi na siya Diyos. Yun ba yung katwiran doon? Na kapag ka meron kang tinawag na Diyos, hindi ka na Diyos, ay pagka ganyan na magiging katwiran mo, lalabas. Pati yung Ama, hindi rin Diyos. Nakita mo yung kamalian ng pag-unawa sa talata na yan. Pakita nga natin yan, Brother Gomer. Pagka ang rason ay ganyan, wala nang Diyos ang Iglesia ni Kristo. Ayun na nga. Kasi nga, dahil nga, ang katwiran nila dyan, dahil ang ating Panginoon ay merong tinawag na Diyos, ay hindi sa Diyos. Yun ang katwiran nila dyan eh. At isa pa, sabi ko nga, wala po dyan sa talata na yan, na sinabi ni Kristo, hindi ako Diyos. Mana pa, abay, pagdating sa talatang 28, ito si Tomas, isa sa alagad eh. At mas maniniwala ako kay Tomas, Brother Johnson, ay kaysa naman doon sa nagsasabing hindi Diyos ang Panginoon. Naman. Sabi ni Tomas, sumagot si Tomas at sa kanya sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Abay, at tawag ng Apostol Tomas Diyos ko sa ating Panginoon. Abay, di sana sinabi ni Tomas, ay Tomas, yan kasi absent ka kasi ng absent Hindi mo kasi napakinggan yung instruction ko kay Maria na ang Diyos nyo lang yung Ama, hindi ako. Di dapat ganun ang sinabi ni Jesus. Kaya lang, ang sagot niya sa 29,
Ay dito nga naipit si Ka-Joe Ventilacion sa debate nila ni Brother Richard, di ba, Brother Johnson? Dito mismo sa talatang ito. Kaya sabi ni Ka-Joe Ventilacion, iwanan mo na kasi si Tomas. Wala na, naipit siya dyan No, ano sabihin ng Apostol Tomas na, Panginoon ko at Diyos ko sa ating Panginoong Hesus? Anong sagot ng Panginoong Hesus? Oy, mali ka Tomas. Sinabi ko na kay Maria na ang Diyos nyo yung Ama. Ganon ba yun? Sabi ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya. Yung palang pahayag ni Tomas na Panginoon ko at Diyos ko, hindi po nagulat yun at hindi rin absent. Kaya niya nasabi yun. Kundi, nasabi niya yun, ang sabi di sa talata, at ang Panginoon mismo ang nagpatunay. Hindi naman ibang tao. Panginoon ang nagpatunay na yung pahayag ni Apostol Tomas na Panginoon ko at Diyos ko, tama. Bakit? Kasi sabi niya, sumampalataya ka. Mapapalad yaong hindi nangakakita at gayon may nagsisampalataya. Napakaliwanag kapatid, ayunan ng Panginoon. Totoo po yan, sinasang-ayunan. Tinatanggap talaga ng Panginoon na siya ay Diyos. Hindi niya nga itinatanggi yan Hindi niya po itinatanggi. Ngayon, doon sa punto, dahil ba ang ating Panginoon may tinawag na Diyos, hindi na siya Diyos? Yan ba ang inyong logic? Mababaw po na logic. Bakit? Kasi po ang Ama, tinawag din niya yung kanyang anak na Diyos. Adi lalabas ngayon, dahil yung Ama, tinawag yung anak niyang Diyos, hindi na rin sa Diyos. Kung ganun ang inyong basahin natin ang Hebreo. Itaas nga mo natin sa 7. Tingnan mo yung construction ng talata. Sabi niya, at sinasabi niya tungkol sa mga anghel. Ito yung sinasabi ng Ama tungkol sa mga anghel. Ano sabi ng Ama tungkol sa mga anghel? Itong mga anghel, sabi niya, yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin at ang kanyang mga ministro ay ningas ng apoy. Ay sa talatang 8. Ngunit, ito yung contrast. Tungkol sa anak ay sinasabi niya, ang iyong luklukan, o Diyos. Ay papaano yan? Yung Ama, tinawag niya ring Diyos yung kanyang anak. Kasi yung mga anghel, hindi niya tinatawag na Diyos. Sino ang tinawag niyang Diyos? Ang iyong luklukan, o Diyos, ay magpakailanman at ang setro ng katwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Ang liwaliwanag, tinawag ng Ama na Diyos yung kanyang anak. Lalabas ngayon ay hindi na Diyos ang Ama kasi may tinatawag siyang ibang Diyos. Di ba? Talatang ano sabi ng Ama pa? At ikaw, Panginoon, Panginoon pa ang tawag ng Ama sa kanyang anak. Nang pasimulay, inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa at ang mga langit ay gawa ng iyong mga kamay. Kita mo? Kaya tama yung mga talata na binasa natin kanina na ang ating Panginoon ay manlalalang. Ang Ama mismo ang nagpapatunay at tinatawag din niya na Diyos yung kanyang anak. At hindi ibig sabihin na dahil tinawag niyang Diyos yung kanyang anak ay hindi na sa Diyos. Kaya yung talata ng 20:17 ng Juan na ginagamit mo ay wala ho. Hindi yan magpapatunay na ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi Diyos. Brother Johnson. Yan, tama yun. Ay, pumapalag pa siya Ito, sabi niya, unang Korinto 4:6. Huwag kayong mahihigit sa nasusulat. Mali pa yung pagkaka. Huwag kayong hihigit sa nasusulat. Bakit humigit ka? Patutunayan mo, walang Kristong umiral sa pasimula. Walang Diyos na nagkatawang tao. Patunayan ko hindi Diyos si Kristo. May nakasulat bang ganyan? Saan mo nabasang hindi Diyos si Kristo? May nakasulat ba? Abay, magbasa ka nga. Yung nakasulat, hindi Diyos si Kristo. Ang nakasulat, si Kristo ay Diyos na maluwalhati, magpakailan. Tapos ito pa, ibig kong sabihin, unawa mo mali. Sa Biblia, ang tunay na Diyos, di pwede maging alipin. Saan mo naman nabasa yun kung hindi ka higit sa nasusulat? Lagyan mo ng talata, kapatid. Ang nandun si Kristo Diyos na nagkatawang tao, naging alipin Wala Tapos sabi niya, kaya... Yan sinabi mo, walang batayan. Wala. Tapos sabi niya pa, kaya sabi ko, ang Diyos mo na si Kristo naging alipin. Yan ang ibig mong sabihin. Yun ang ibig mong sabihin, mali. Kaya nga, alam mo, baliktad sa nakasulat. Kahit ay tumawa dyan, dahil ang aming turing sa aming Panginoong Hesukristo ay Diyos, ay wala hong problema sa amin yan. Ako po ay naaawa sa inyo dahil yung Diyos na nagligtas sa iyo sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao ay hindi mo matanggap na Diyos. Malyabong kaligtasan dyan pag Kaya nga po, mas delikado po yung kinalalagyan nyo ngayon, kung pinagtatawanan nyo kami rito, nasa sa inyo ho yan. Pero at least ito, darating ang araw, witness po ito sa inyo na narinig nyo ang katotohanan ito. Ngayon, kung hindi nyo matanggap yan, wala po akong problema. Kasi kung sinasabi nyo, dinadagdagan. Saan? Kanina, sa pagbabasa ng talata, sino ang nagdadagdag sa atin? Ikaw ang maliwanag na nagdadagdag ng mga salita sa salita ng Biblia. Bakit? Kasi wala sa Biblia yung mga
sinasabi mo? Samantalang kanina pa kami ni Brother Johnson dito, puro talata yung binabasa namin, nakalagay nga sa screen nakalagay na ang ating Panginoon sa pamamagitan niya nilalang ang sanglibutan. Meron bang tao na magiging manlalala? Malabo. Tsaka ito pa. Malabo. Kaya nga, Brother Gerald, nanganganib ho yung kaligtasan mo dyan. Alam mo ko bakit? Sino ho ba yung pinaniniwalaan yung darating? Di ba si Kristo? Hindi naman turo ng Iglesia ni Kristong darating yung Ama, si Kristo yung darating. Ano ba yung darating sa Biblia? Diyos o tao? O pakinggan nyo. Isaiah 25 talatang 9. Sasabihin sa araw na yaon, narito, ito'y ating Diyos. Hinihintay natin siya at ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon, ating hinihintay siya. Tayo'y matutuwa at magagalak sa kanyang pagliligtas. Sino ba yung darating na yan na sa panahong yaon? Si Kristo, hindi naman yung Ama. Kahit doon, Brother Johnson, sa Apokalipsis, ano sabi? Tingnan natin sa Apokalipsis. Ano ba yung darating? Sa 4:8 ng Apokalipsis, itanong mo nga ito sa mga ministro ninyo kung anong ibig sabihin ng talatang ito, kapatid. At ang 4 na nilalang na buhay na may 6 na pakakak na pakpak sa bawat isa kanila ay mga puno ng mata sa palibot at sa loob, at sila'y walang pahinga araw at gabi na nagsasabi, banal, banal, banal ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, na nabuhay. Nako! Ano ibig sabihin ng nabuhay? Namatay. Namatay po yan Kaya ang tawag dyan, nabuhay. Pumarito Kasi ka. pag gamit mo yung nabuhay, hindi po pwedeng gamitin yung nabuhay Sa kung Ama. kung dati ka ng buhay. Hindi pwede gamitin sa Ama yan. Buhay at siyang darating. Kita mo na. Baka sabihin niya, Brother Gomer, wala namang nakasulat na Jesus. Ito, 22. Ang sumasaksi ng mga bagay na ito ay nagsasabi, ako'y madaling pumaparito. Siya nawa. Pumarito ka. Panginoong Jesus. Hala. Talaga yung darating. Nako, Gerald, mag-isip-isip ka. Ngayon na, sinasayang mo yung buhay mo dyan. Pahamon-hamon ka pa. Sabi niya rito, Brother Johnson, ito pa, 22:12. Tingnan mo ha, narito, ako'y madaling pumaparito. Yung Ama ba yan, Brother Gerald? Hindi. At ang aking gantimpala ay nasa akin. Yan Upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang mga gawa. Sino yan? 13. Ako ang Alpha at ang Omega at ang una at ang huli, ang pasimula, ang wakas. Ay, Alpha at Omega pala yan Sino yung Alpha at Omega? Puntahan natin uli yung 1:8. Tingnan mo. Yan din sa Apokalipsis. Ako ang Alpha at ang Omega. Sabi, Panginoong Diyos. Ay, Panginoong Diyos pala talaga yan kasi darating nga siya. Anong katunayan? Balik tayo sa akong si Jesus. Walang kalusot-lusot, Brother Gerald. Ilagay natin sa Ilagay natin sa 12. Tingnan mo. Tuloy-tuloy natin ang basa. Narito, ako'y madaling pumaparito. Sabi niya, at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ng bawat isa ayon sa kanyang gawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. 14. Mapalad ang naghuhugas ng kanilang damit upang sila'y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa bayan sa pamamagitan ng mga pintuan. 15. Nanga sa labas ang mga aso at ang mga manggagaway at ang mga mapakiapid at ang mga mamamatay tao at ang mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at ang bawat nag-iibig at gumagawa ng kasinungalingan. 16. Sino yan? Akong si Jesus. Ay tutulan mo ito, Brother Gerald, na yung darating, yun ang Alpha at Omega, ang makapangyarihang Diyos. Ang sabi niya, akong si Jesus. Yan po yung maliwanag na nababasa sa Biblia. Kaya tama po kayo na yung Jesus nyo, iba talaga yung Jesus nyo. Isa doon sa Jesus na itinuturo ng Biblia. Yan po yung dapat ninyong maintindihan sana. Pero kung hindi, wala hong problema. Nasa sa inyo po yan at kayo po ang mag-aani kung ano man yung gusto nyong paniwalaan sa bagay na Brother Johnson. Ito, huli na lang na comment niya. Basahin nyo to. Sabi ni Bro Johnson, Diyos daw ang darating. Hindi naniwala doon sa binasa natin. Nangyari sa iyo, Brother Gerard. Ka ba naniniwala sa Biblia o bulag-bulagan? Hindi na nang binasa natin. 25 ng Isaiah. Narito ito'y ating Diyos. Ay, ayaw na maniwala sa Biblia ito. Kasi nga, ang pinaniniwalaan niya, kung ano yung nasa paniniwala niya lang. Sabi ni Kristo sa Mateo 24:27 at Lucas 21:25, darating si Kristo na tao, hindi Diyos. Basahin nga natin kung nandun ba yun. Sabi niya, huwag hihigit sa nasusulat. Ang nakasulat daw dyan sa Mateo 24:27, darating si Kristo na tao, hindi Diyos. Ay, basahin nga natin. Baka nandyan nga. 24:27.
sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang kalunan. Ganito naman ang pagparito ng anak ng tao. Saan dyan yung hindi Diyos? Darating si Kristo na tao, hindi Diyos. Akala ko ba hindi higit sa nasusulat? Bakit binabago mo yung nakasulat? Ano bang nangyayari na sa iyo, Brother Gerald? Si Kristo, anak ng tao, titulo niya yan. Anak ng Diyos, title din niya yan. Kasi nagkatawang tao nga siya, anak siya ng Kaya nga, Brother tao. Gold, pag tinawag siyang anak ng tao, abay tanggap niyang tao. Pag anak ng Diyos, Abay hindi niya tanggap na Diyos. tama. Pag Anong anak ng kasi- tao, tao yan. Pag anak ng Diyos, hindi Diyos yan. Kita mo na. Wala. Ayos. Lucas 21:27. At kung magkagayo, makikita nilang anak ng tao na parirитong nasa isang alapaap na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Bakit mo nilagyan ng hindi Diyos? Wala naman dyan yun. Yun ang mali. Kasi, Anak ng tao, wala namang problema kasi nga nagkatawang tao nga para matubos nga tao. Namatay nga eh. correct. Kaya nga, Brother Joshua. Pero lalagyan mo ng hindi Diyos, ay humihigit ka na sa susulat. Ha 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 ka pa dyan eh. Ha 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 ha. Ilan ba yan? 1, 2, 3, 4, 5. Ha 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 ha. Kaya tama, Brother Johnson. Ikaw Na ang talaga. ating Panginoon ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya mababasa din natin sa Biblia na siya ay darating anak ng tao. At mababasa din natin sa Biblia na siya ay darating Alpha at Omega, makapangyarihang Diyos. Tama. Anong mali to? Pinagtawanan niya eh. Yung binasa nating talata, sinasabi doon sa Isaias, narito ito'y ating Diyos. Ayaw niya nga. Hinintay natin siya. Tayo magalak sa kanyang pagliligtas. Ay dibatihin niya siguro yung mga darating. Sabagay, malabo rin naman makasalubong niya. Kasi hindi naman Diyos yung hinihintay nila eh. Eh, ang dumating Diyos, sasabihin niya, ay hindi yan, Diyos yan eh. Ang hinihintay natin, tao. Ganun ang mangyayari. Ganon, di maghintay sila eh. Eh, baka si Satanas yung dumating. Pinasasalamatan ka namin kasi dahil sa katututol mo, lalo lang po namang nahahayag na ang Iglesia ni Cristo mali. Lagot ka kasi dahil sa'yo, yan tuloy, nababunyag tuloy ang Iglesia na wala sa ayos yung, wala sa Biblia ang doktrina dahil sa kagagawan mo. Eh, hindi naman namin nababago na yung title. Gusto mong baguhin, tatago mo pa, yan paniniwala. Ay, sinat-chat mo sa amin yan eh. O di mo naman sinabi agad na itatago, di tinago ka sana kung umaaga mo sinabi. Sana hindi mo nilagay yung salitang Iglesia ni Cristo. Kung hindi mo nilagay yan, hindi ilalagay ko lang sana pangalan mo. Walang INC. Kaso mo, sinabi mo. Tapos live mo na binabawi, tanggalin, baguhin ko, i-edit ko. Di ba? So ayan mga kapatid.